Ang pagbabasa at pagsusulat ay mga matitibay na sandatang kailangan natin sa araw-araw. Ito ang mga kaalaman at talentong hinasa at pinagbutihan ng gurong si Neil Omar Gamos o Teacher Oms sa kanyang mga estudyante. Lumaki sa hirap. Dati ay walang sariling libro si Teacher Oms. Pero dahil sa pagsusumikap at pagmamahal na rin sa pagsusulat, nakagawa na siya ng sariling libro at ibinabahagi ito sa mga batang gustong matuto. Na-enjoy ko talaga ang storytelling dahil ito ang paraan ko para mapataas ang literacy ng mga batang mambabatas. Tayo naman ang makinig at ma-inspire sa buhay ni Teacher Oms dito sa Kwentong Kabarangay. Doon natutuhan ni Oms na mayroong naibang uri ng pagmamahal, na ang pagmamahal na ikinukulong sa hawla ay kakawala at mawawala. Ngunit kung ang pag-ibig ay malaya at mapagpalaya, lumipad man ito palayo, ito ay babalik sa pinakatamang panahon. Ang husay naman ni Teacher Oms! Palapakan natin si Teacher Oms! At syempre palapakan natin ang mga attentive na mga estudyante. Good morning! Good morning! Good morning po! Good morning po! Ayun! Ako Okay, naman. bro, bati ka naman sa mga kabarangay natin, Teacher Oms. Ayan, magandang araw po sa mga kabarangay ko, Barangay Bulihan. Sana po ay masaya tayo at na-enjoy po natin ang palabas ngayong umaga. Salamat po. Ganda. Ang ganda ng storya mo, Teacher Oms. Ay, maraming salamat Ayon po. sa ano namin, research namin, ang dami naming gustong itanong sa'yo, hindi ba? Unang-una, anong inspirasyon mo dito sa ginagawa mo? Ano o sino? Di ba? Maaring tao. Correct. Ano at okay sino? po. Siyempre po, bilang isang guro, ang inspirasyon ko po ay mga batang mag-aaral. Wow. Ayun po. Kasi ba, ikaw ba ay nung bata pa talagang ito na yung nakahiligan? Paano mo tong naging paano mo tong... Makwento ka bang bata noon? Actually, tahimik ako pero gustong-gusto ko talaga makabili ng storybook. Ang kaso, Kuya Tony, pag wala akong pambili ng sarili kong Oo, kasi medyo pricey din ang mga libro noon. Or kahit yung maninipisan, kahit yung maliliit. Ay, ang mahal Siyempre, po. yung ibibili niya ng libro, pang babaon na lamang niya para sa eskwela niya. Ayun, at mahilig at sino nagturo sa yung sa pagkahilig sa pagbabasa? Pagkahilig sa pagbabasa, si Mama. Si Mama talagang tinghapon ay pinapabasa kami talaga. Tsaka di ba dati nung batang 90s, alam na, ayun, no read, no pass. Kaya si Mama lagi akong pinapabasa. Totoo. Ini-engage na talaga ako sa reading. Kaya yun, gusto akong magbasa. Ano yung mga nakikita mo na parang benefits ng ating pagbabasa? Lalo na sa mga batang-bata ka pa lang. Ay nako, yung mga ganyang kaliliit na bata, nagiging tulay ito na marating nila yung mga mundo na hindi nila napupuntahan, mga lugar na hindi nila napupuntahan. Parang lumalawak yung imagination nila kapag nagbabasa sila. So nung bata ka, hindi ka makabili ng libro, anong ginagawa mo para makabili ka, para magkaroon ka ng access sa libro? Hindi talaga ako nakakabili. Ang ginagawa ko, nagsusulat ako ng sarili kong libro. Pati illustration, ginagawa mo na rin? Yes. Pag uwi ko sa bahay, may chalk ako na ginagamit, nagdodrawing ako sa pulang sahig. Tapos sa yellow paper, gagawin ko yung aklat. Yung stapler ko, magiging siyang aklat. May aklat na ako ngayon. Cute! Yes. Sana pala nadala mo yun ngayon, Meron ka pa meron ka pa rin ba nun? Wala na? Naku, natago ko na. Matagal na din. Naalala mo Ang ganda nun, ang ganda nun. Siyempre. Yes. Yes, my love. Go. Naalala mo ba yung unang kwentong ginawa mo? Ay, hindi pa ganun kaganda yung title. Ang alamat ng unang dalawang langgam. Aba. Ang unang kong reader naman nun, si Mama. Siyempre. Unang reader mo, no? At base yun sa sarili mong imahinasyon. Imahinasyon, Ang ayun. husay! Ano kadalasan yung mga plot ng iyong mga librong ikinikwento? Kasi ito, Kadalasan, ang dami, ito. personal na danas. Halimbawa ito, mga bituing kumukuti-kutitap. Ayan. Ang kwento nito, makwento ko lang, may mga bituin kasi sa loob ng bahay namin. Alam niyo po ba kung ano yon? Butas-butas po kasi yung namin, bubong. Ngayon may mga nakikita kaming constellations. Iyan, hango sa totoong buhay ko yan. Nakakatuwa, Tingnan mo, isa na siyang published author. Correct. At siya tubong malolos, hindi ba? Kailangan talaga, alam niyo, suportahan natin ang ating mga children's book authors. Ilan lang yan? Si Oms, si Ogie Rivera. Yes, si Ogie Rivera. Siya ang mentor ko. Si Ogie Rivera, si Russell Molina. Yes, Russell Ilan yan? Molina. At yung mga Si Anya Santos. Eugene Vasco. Eugene Eugene, Vasco. napakarami Cora actually. Dandan Albano. Marami Ayan. tayong magagaling Ilan? na mga
children's book Napakadami po. author. At mga guro rin po Yes. Marami po Guro, kasamahang guro, gumagawa sila. illustrator, sila Mariel, sila Giselle. So ayun, nakailang ganito ka na, nakailang libro ka na? Dito sa 11 po yung nasulat ko na at marami pa pong parating pa. Siguro mga 18 po yung papalabas na bagong mga aklat ko. Nice. Okay, kadalasan Galing. ano yung mga values na pinapasok Ini-impart mo? ng mga Correct. libro mo. Doon sa mga kwento na to, may mga personal na danas ng bata, ipinapakita sa mga kwento ko na kahit may problema man tayo, kayang solusyonan na yan. Kaya diyan sa mga ending yan, bata ang nagre-resolve ng sarili niyang Ikaw problema. ay guro rin, hindi Yes ba? po. Saan ka nagtuturo, bro? Dito lang po sa Bulihan Elementary School. Okay, tapos anong mga edad naman Grade tinuturuan 6 mo? po, mga 12 years old po. Ba, at anong tinuturo mo sa kanila? Pilipino po. Okay, Yun Filipino. po. Ang ating wika. Ang ating wika, Paano syempre. nakakatulong sa'yo yung pagiging author sa pagtuturo din ng mga kabataan? Ay, mas naging engage po sila kapag nagbabasa. Kaysa sa ordinaryo na nakikita lang nila, walang illustration, pure text lang. Ang illustrated books, nakakatulong to para mas maunawaan po nila yung binabasa at kinikwento ko po. Mandali lang may sinasabi siya. Ano pangalan Ano yun? mo? Unang Iha? Ano tanong mo. pangalan mo? Rian po. Ano, may tanong ka? May tanong ka? Sino may tanong? Tanong ka din. Nataas siya ng kamay kanina eh. May gusto siyang Ay, sabihin. storyteller din yan. Ay, talaga? Yes. Nasaan ba yung mga batang storyteller? Ay, yung mga batang storyteller. Uy, wow. So, sa murang edad, tinuturuan mo na silang maging storytellers, Kasi po, no? pagtuturo ko po sa, Oo sa naman. grade 6, sila po tinuturuan ko ng magkwento. Nililinang mga mo na batang sila. kwentista po yan, nasa book fair po yan. Ang Very ganda, mga nice. batang kwentista. At Mahusay. ang alam ko, kayo ay merong grupo rito ng mga writer. Tama po ba? Yes po, may mga grupo po. May ay mga writer. grupo kayo. Opo, dito po sa Malolos. Nagsusuportahan kayo. Yes po, actually po, na-distribute na po ito sa Malolos po. Wow. Nakakarating na sa paaralan ng mga kwentong pambata na to. Say. Natutuwa ko, alam mo bakit? Ang ano niya sa Filipino eh. Oo, at saka syempre, Bulacan to, Malolos. May future ang Filipino, Meron. diba? Sa ating, Dahil sa kanila. Sa ating bansa. Oo naman. Diba? Ay, ano ba ang madalas na estilo mo o technique mo sa pagtuturo sa mga kabataan? Ayun, kadalasan itong teaching strategy ko talaga ang modeling approach. Ako muna lagi yung nagtuturo. Kaya nga po yung pagkukwento, lagi kong ginagawa yan. Para na-engage muna po yung bata bago mo ibigay yung mismong topic. Kumbaga hindi po ba sila nagugulat na, ay ito na yung pag-aaralan ko. Oo. Na-prepare po sila. Naihahanda po sila. Correct. O di kaya parang may warm up. Warm up. Okay po. Saka po, Yes. napaka-iksi po ng attention span ng bata. Super, Oo, maiksi. super. Reservist din daw kayo. Ay, yes po. Oh, grabe. Reservist Kinuha mo officer. na. Paano ka naging reservist? Philippine ng Air Force, Philippine balita Air ko. Force? Yes po, Okay. Philippine Air Force po. Kasi nga po, dahil po ako ay pupunta sa, halimbawa nga po, nung pumutok ang Taal, na doon po nagpe-perform po kami doon. Napansin ko, ang liit po ng aking community, mas masarap po palang tumulong sa kapwa kapag mas malaki ang organization na kami nabibilang. Tama naman. malawak. Tama naman. Ayun, kasama ko po ang Philippine Air Force, nag-storytelling po kami sa mga barangay para mapataas ang literacy ng mga bata natin. Gaano ka-importante ang pagkakaroon ng magandang literacy lalo na sa kabataan? Ay, napakalaki po. Kasi po, kapag hindi po nila nauunawaan na binabasa nila, hindi nila matututuhan ang Yes. iba nilang aralin po. At bilang guro, alam mo Alam na na may alam kakulangan ba tayo? Base Napakalaki. sa'yo ha. At least hindi kami magsasabi nun. Isang teacher na po magsasabi. Base na rin Noong sa mga pag-aaral. naunang panahon, years, opo. Pero gamit po ng mga storybooks nga po na to, ay tumataas na po ang ating literacy. Ay, Tama, thank you. palakpakan. Thank you Alam naman, mo, Lord. gusto ko siya alam bakit. Kasi siya lang ang narinig ko, bukod sa ilang mga kakilala ko, na nagsabi ng salitang natutuhan. Yes, Yes. tama. Tama, Kasi walang Walang word na natutunan. natutunan. Yes. Kasi wala tayong suffix na nan. Diba? yan ang Natutuhan. tinuturo yan. Turo Good sa akin ni job. Ogie Rivera yan. Yes, Sir Ogie. Hi, Kuya Og. May mga parangal na siya. O yun ang pag-usapan natin. Deserve niya to. Anong mga parangal ito? Kwento mo naman sa amin. Sa DepEd po, yung iba po wala po yung trophy ko, pero ang pinakauna ko po ay nung nanalo po akong Illustrators Prize Award Galing. sa DepEd po. Kung saan ako po Alin dyan yun? Ito? wala po dyan, pero ito po, wala? Okay. ang kwento po na to ay ang batang 90s. Okay. Siyempre ako ay bilang isang batang 90s, dinala ko po ang mga mababasa sa panahon. Sinong ilustrador mo? Si Eliza Guevara ng Bataan po, isa rin pong guro. Yan, shoutout din sa mga ilustrador natin. Ha? Sa mga, Correct. Oo. Palakpakan natin ang mga ilustrador, yung mga nagdodrawing. dibuhista. Si Ma'am Rhea Christine Juelner ng Cebu, guro rin po. Yes! At Mahusay! si Gamaliel Arpas, guro po ng Olonga po. Oh, yun! Bakit babae ang bagong hari? Ganda. Yes. Ayan ang mga kanya mga Okay, achievement. award. Balik tayo sa award. Ano itong mga award mo sa amin? Ikwento mo sa amin. Mostly puro po to sa pagsulat po talaga. Ito, Regional pagsulat. Storybook Writing Oo, Contest. ayan, First oh. place lahat. First At place. first place! Ito maganda to. National Competition on Storybook Storybook Writing. Writing. Oo. Ayan o, ang kanyang plaque na nakuha. Ano pa ang goal mo?
Yun po, ang pinaka-goal ko po talaga ay mabighani ang mga mambabasa sa kwentong pambata. Yun po ang pinakaunang step natin para mahikayat yung mga bata na magbasa talaga. Lagi ko tanong sa PTA, ano ang laman ng center table mo? Kung ang laman ng center table mo sa bahay, kwentong pambata, walang choice ng bata kung di buklatin ang kwentong pambata. Totoo, tama ka naman. Napakaganda. Saka, At anong mensahe mo sa mga future na mga kagaya mong kwentista? Ayun, para sa mga future na kwentista kagaya ko, ilagay nyo lamang po ang puso nyo sa pagbabasa at sa pagkukwento. Siguradong makakarating to sa mga kabataan at paniguradong may matututuhan silang aral sa bawat kwento ibabahagi natin. Napakahusay, bro. Alam mo, ang maganda rito din, tinuturuan din natin ang mga bata, tinuturuan nila ang mga kabataan na malinang sila sa pagbabasa ng libro. Yung physical na libro. Yes. Ang bango-bango ng bawat pahina ng libro. Ako rin, Ang favorite ganda ko ng yung mga kwento, scent di ba? nun. Hindi lang Favorite ko yung amoy. online, di ba? Huwag lamang basta-basta online lang. Ano? Yes po. Doon tayo sa tradisyonal, matuto sila muna sa tradisyonal na pagbabasa, paglinang ng pagbabasa ng libro. Correct. Physical Ngayon, na libro. hindi lang naman mga teacher po ang dapat na nagtuturo sa mga anak or mga kabataan. Anong mensahe mo sa mga magulang? Para sa mga magulang, katulad ng mama ko na nag-expose sa akin sa pagbabasa, Yes! kailangan ibigay natin sa kanila yung mga kwentong pambata. Suportahan natin. Kung kaya natin bumili ng mga mamahaling laruan, bakit hindi ang mga kwentong Tama! pambata? I agree! Gusto ko yan! Alam nyo ito ha, Totally! alam nyo ha, ito ha, fact. Alam nyo ba, halimbawa, sa banggitin natin, OMF Literature, Adarna Publishing, Yes. napakaraming mga pambata, mga libro Marami. pambata na hindi po nabibili. Correct. Hindi nabibili. Pag tinignan niyo yung mga Until, bookshelf oo nga. natin sa mga bookstore natin, mga nangungunang mga bookstore natin ngayon, napakahina ng sales, napakababa. Turuan natin ang mga tao, ang mga anak natin, bumili. Bumili po tayo, At mga alam nyo magulang. ba, Tayo may buying power. Bumili tayo ng libro. Supportan natin sila. pwede kayong bumili ng bulk, mas makakamura kayo. At maaari kayo dumiretso sa mga publishing houses o mismo sa mga Yes. manunulat. Kina Kuya Ogie, kina Oms. Sila bumili kayo na, sa kanila. ang order pa. Supportahan nyo sila. Yes, yes, pwede yun. Pwede yun. Ito ang gusto namin i-promote talaga. Bumili kayo ng mga libro na gawa ng ating mga kababayan. Autor na Kailangan natin Pilipino. yan. Maraming Ayan. salamat, Teacher Oms. Maraming salamat, Teacher Oms. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!